Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 27 to August 2, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay na Scorpio. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading kabayan Scorpio, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, ay naku po. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Show me, show me, show me, show me. Ano man ang energy mo, ano man ang gender mo, o ang ano man ang edad mo, no? Tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Ano ang energy ni Scorpio this week? Energy ni Scorpio this week. Ano ito? Okay. Okay, energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo dito ay there's an offering of a new situation in life. Maaari ikaw ay mag-offer or someone is offering. O kaya is communication. May tatahakin ka raw na energy mo, may tatahakin ka na bagong journey sa buhay. No? May pag-uumpisa ako nakikita dito. Also, sa iba, siguro maraming papasok na katanungan sa isipan, sa sarili, ganyan. Iba you're feeling stuck, may mga dissatisfaction, may mga on and off of action situation, o kaya andito rin yung energy mo na itatry mong balansehin yung lahat ng bagay o lahat ng sitwasyon mo sa buhay mo. Maaring pera, sarili mo, ganyan, kinakain, iniinom, maaring ganun. And then, sa iba relationship to, ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo. May sadness pa rin. Hindi ko alam, sana hindi kayo yun. May sadness, disappointment situation pa rin ako nakikita sa iba sa iyo. Energy mo, you thinking in advance eh. Nag-iisip ka ng advance situation. Halimbawa, this time mag-iipon ako ng pera, this time bago ko puntahan, aksyonan o desisyonan yung sitwasyon na yun, ano ba dapat gawin muna, ano mo. May mga ganon, mag-iisip ka na muna bago ka mag-aksyon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Thinking of advantage, or you need, no? You need. Yan, magkakaroon din, also achievement, ano? May mga something achievement ako na nakikita sa iyo, para makaka-receive ka ng mga gift, or valuable things, o kaya may mga magbabayad ng utang, o kaya may pagtutulungan din ako nakikita. May tutulungan ka, or may hihingi sa'yo ng tulong. Ano ang parating? Angot na natin. Parating. Okay. Ang parating sa'yo is you need to be strong, no? Sinasabi dito, you need to be strong kasi may mga challenge na darating sa buhay mo. This week, yan. May mga challenge. Dito ano mo. May mga ano rin parating may tao kang susuporta para may makipag-usap sa iyo. May pagkakasundo or pakikipag-usap. Yan, related to a money, related to developing, or related to a recovery. Ganyan. Parating din sa iyo siguro yung iba sa inyo is maaaring may mga magpapadoktor, hospital, ganyan ang ako nakikita. Or confine, may mga ganun sitwasyon ako nakikita. O maaaring may mga pag-uusapan kayo related doon, ano? Sa nakikita ko dito. May tao doon na susuportahan mo, or may taong susuporta sa iyo at magbibigay ng advice, or you give an advice. Parating sa iyo, there's a text message. Ako na nakikita, no, hindi. Kasi may tao dito na hindi siya interesado. Halimbawa,
Halimbawa, may tao ka na gustong kausapin or may tao na gusto mong kausapin ganyan. Wala yung interest na yun. Ako nakikita. Kasi may mga tao rin na galit o may sama ng loob sa'yo. No? Sa nakikita ko dito. May mga tao na ikaw or someone, may tao na hindi na interesado sa'yo, ganyan. Maaring iba sa inyo is you are focusing to a painful situation, may mga frustration, magkakaroon ka ng victim mentality, o kaya you're feeling trapped or stuck in a situation. Ganyan. Sana wag. Sana manindigan ka. Sana try to make it balance. Ito. Iba sa inyo siguro, makakaramdam kayo ng pagkainip, pagka-boring, mga ganyan sitwasyon. Huwag kayong bahala na situation, hindi rin good. Mayroon kayong blockage, may blockage sa inyo ha. Dito. Maaring may makikipag-usap sa iyo. Diba? Na mapuprostrate ka. Maaring ganun sa iba sa inyo. Yung mga frustration situation, pain situation, trap situation, stuck situation, ganyan. Negative situation. Ate, puro naman malas yan. Hindi, ang gawin mo kasi dito, kasi ganito na pag-analyze niya. Di ba sinabi ko may mga ganon? Di ba sabi ko naman dito, think advantage, di ba? Dumarating yung frustration. Ano yung dapat mong gawin para hindi dumating yung frustration? Think advantage. Hindi yung, ate, bakit naman ang reading mo? Kasi ito nga binibigay sa yung sign. Kasi hindi ka nga daw, tulad niyan dito kanina, they always give you a sign pero hindi ka nakikinig. Hindi ka nagtatrust sa intuition mo. Kaya ang nangyayari is a negative. Diba? Binibigyan ka na ng warning. Hindi ka pa rin nakikinig. Iniisip mo negative. Hindi siya warning. Yun. No? Kaya, mas lawakan niyo pa yung isip, ha? Para kumbaga sinabi dito na may mga frustration kami, umpisahan mo na mag-think advantage sa bagay na yun. Pero kung kailangan at alam mo nasa tama ka manindigan ka. Kung mali naman, wag ka na manindigan. Kasi hindi lang magiging maganda yung outcome. You need to be strong in a positive way. Positive way. Strong will, ha? Diba sa inyo magiging busy kayo? Ayan. Ano dapat iwasan? This Scorpio. 3 absurd, oh. Nagdudugo, ah. Nagdudugo ba? Tingnan niyo. Kayo ba yan? Sana hindi mo to energy. Tingnan natin. Dapat iwasan. Grabe yung mo, ah. Sasa nakakarating, ah. Ano ka? Okay, iwasan mo yung mawalan ka ng pag-asa. Malos hope, ganyan. Iwasan mo na hindi makapagpatawad. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng acceptance sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Iwasan mo yung stress or yung mga pain situation. Kung may mga nararamdaman ka o may mga problema na tinatahak, siguro it's time to share your problem sa mga tao na alam mo na dapat pagkatiwalaan. Iwasan mo yung pekein yung sarili mo or pekein na masaya ka pero deep inside hindi naman. Iwasan mo na hindi mo ma-let go o hindi ka umalis o mag-skip o mag-walk away sa mga bagay o sa isang sitwasyon mo in life. Huwag kang magkaroon din ng self-doubt. Don't focus to a sadness. Iwasan mo na magkaroon ka ng mapanghinaan kang loob or malack of clarity ka sa mga bagay-bagay. Yung mawalan ka ng pag-asa, iwasan mo yun. No? Sinasabi dito. Yan mga dapat mo iwasan. Siyempre, isipin mo rin yung sarili mo, isipin mo yung mga iniinom mo, kinakain mo, o kaya yung think to the future, kung kailangan mo mag-save ng money for your future, it's good. Self-care is need. Yan. Iwasan mo rin hindi mo alagaan yung sarili mo. Yung mga false impression, iwasan mo. Tingnan natin. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love ni Scorpio this week?
When it comes to love, kung kayo is nagkahiwalay, sa mga single muna. If you're a single, kung single ka, hindi siya darating hindi eh. Kasi sinasabi to, may parating pero huwag ka daw magmadali eh. Yun ang sinasabi dito. May parating pero huwag kang magmadali. Kasi pwedeng malack of direction ka. Ibig sabihin, pwedeng mapasok ka sa isang relationship na hindi rin good kung kayo is nagkahiwalay na, di ba? Kung kayo is nagkahiwalay itong taon na to, mas sinasabi kasi mag-focus ka muna sa sarili mo, to be stable, ganyan. Kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, oo, in this relationship, naging pasaway yung isa. Pasaway, andun yung situation na immature, ganyan, yung isa sa inyo, vice versa tayo kasi wala akong pointed name. Yun na nakita ko, na handun din yung nawala na yung trust, handun din yung sitwasyon na nagkaroon ng pag-judge, na maaring nagkaroon na rin ng hiwalayan sa iba. Pero magkakaroon kayo ng communication or maybe this person or ikaw ito is palagi niya tinitingnan yung iyong social media, magtatanong-tanong siya maari sa mga kakilala mo, yan, o kaya titignan yung Facebook account mo, any situation, may mga ganun sitwasyon ako. They still holding or nauhold pa siya na nakaraan nitong taon na to, no? Sa nakikita ko to. Hindi ka pa niya na ilelet ko this time at gusto ka pa niya kausapin. Andun yung point na yun na hindi pa siya naglelet ko sa'yo. Kung kayo naman is in relationship, yes, nahando ng isa sa inyo is immature, isa sa inyo is feeling young, isa sa inyo is pasaway. Siyempre, nakakaroon naman na pagdududa. Siguro, nagdududa ka na rin na baka na kung mahal ka ba niya or hindi. Kung sabi mo sa akin, natin, mahal niya ba ako? Tingnan nyo. To. Dito, it's no. Sa akin, dito sa card, hindi ko pa nakikita na mahal ka niya. Pero, andun kasi yung tip 1. Ang nakikita ko dito, hindi ko lang alam kung ikaw or siya is may trust siya sa'yo or may trust ka sa kanya. There's a lack of trust situation. And then, syempre, nandoon yung may doubt no? May doubt. Ako nakikita. Kumbaga, wala sa ayos. Hindi siya ganun kaayos yung relationship sa nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko. Kumbaga, may mga bagay na hindi pa na-change o may mga bagay na hindi pa na uumpisahan o hindi na bago, mga rin ganun. Yun ang nakikita ko sa inyo dito sa relasyon na to. Isa, madali siyang mabagot o madali siyang mainit. Ganun. Nagkakaroon siya ng hesitation or pag-aalinlangan dito sa relationship. Yun na nakita ko. Baka iniisip na niya na or vice versa na gusto niya ng new journey, gusto niya ng ganito, gusto ko na ng bagong simula, gusto ko na ng ganyan, gusto ko na pagbabago, mga ganang sitwasyon. Kung happy, hindi ko rin nakikitang happy. Siguro isa sa inyo, sarili lang din na iniisip. Kumbaga, magiging makaseryoso sa akin. Siguro gano'n iba. Di pasensya na kayo ako, ito yung nakuha ko, ito talaga nakuha ko eh. Hindi ko naman pwedeng piliin yan. Di ba? Maaaring may mga lamat na rin kayo. Dapat ko bang piliin? Di ba? Sabi niyo sa akin, it's good, it's no. Hindi siya good. Dito. Maaaring may mga kinakausap na rin kayo, no? Sa iba sa inyo. Maaaring may mga bago na kayo kinakausap na by the internet or may mga makikilala kayo by the internet. Pero syempre, pag-isipan nyo maigi ha. Huwag kayong masyadong go lang ng go kasi maaaring mapapasok nga kayo sa hindi good relationship. Okay, sinasabi dito may mga sa chaos, no? Sa chaos, may mga conflict, malaki man o maliit yan. Sinakita ko dito, may mga tao na hindi magpapatalo sa'yo o may mga tao na may mga competition.
Ganyan. May magtataas ng ego, may tao na ayaw, hindi siya supportive sa iyo eh, no? Or maybe vice versa tayo. Pag-uusapan ka rin ng ibang tao, sinasabi dito, may tao nagsisinungaling, ano? May taong hindi pwedeng pagkatiwalaan dito. Yan, nagkakaroon ng pagkakasundo or nagkakaroon ng suportahan, no? Maaring sa trabaho, maaring sa karelasyon, maaring in any situation. Sa nakita ko ito. Sa iba sa inyo, ano kayo, nami-misalignment kayo ha, ibig sabihin, mas marami ang lumalabas na pera o pabigla-biglang labas na pera. Yan ang nakita ko dito. Tsaka ano ha, magtulog-tulog din pag may time, no? Bumawi kayo ng tulog. Pag hindi kayo nakatulog tonight or kahapon, ngayon damihan niyo yung tulog. O maaring night shift kayo o bumawi kayo, di ba? Ng tulog. Iba dito may mga ini-illusion kayo, dini-daydream, or may mga feeling emotions. Ako nakikita sa iyo. Mapi-feeling emotions ka raw. Aba, may something. May something. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, there's a revelation. Maaaring may makipag-usap sa'yo, o kaya may mga bagay na ikakashock mo. O may mga bagay na ano ba to? Yayanigin ka ng universe sa sitwasyon. Maaaring sa relationship mo, maaaring sa'yo, no? Or maaaring in any situation in life. Ganyan. Baka bigyan ka niya ng warning. Makinig ka dun, no? Ang nakikita ko rin dito, expect and expected situation, magkakaroon ng transformation sa'yo. Magkakaroon ng transformation sa'yo. You're entering to a new you, or nahandod ka na sa situation mo na magkakaroon ka ng mga pag-decisions in life, na magkakaroon ka ng mental clarity this time, or may mga decisionan ka, ganyan. May mga actionan ka, o kaya naman may mga gagawin ka na sa buhay mo na na makabuluhan. Ganun. Ang nakikita ko sa iyo. Siyempre, may mga iisipin ka pa rin, medyo may struggle o may mga gulo or may mga magulo yung isip mo, maaaring ganun. Marami ka kasing isipin sa iba sa inyo, no? May mga conflict no? Ako nakikita sa iyo. May mga taong sakim talaga at makasarap. Ba't ganun? So, iba dito is you need to learn from the past, no? Also, this is the time to awake. May mga bagay na kailangan ng self-evaluation, may mga bagay na kailangan ng desisyonan, may mga bagay na kailangan ng abandonahin or going toward to a new situation, maaaring ganun sa iba. May mga bagay na you need to let go the past, sinasabi rin dito, and learn from the lesson na nagkaroon ka doon, di ba? Yun ang nakikita ko. It's time to start a new beginning in life. You need to decide or sa sitwasyon mo this time na ikakabuti mo. Ano ba yung card mo? May babaeng makipag-usap sa'yo, o ikaw is lalaki makipag-usap sa'yo. May offer siya, or may ibibigay siya, or vice versa. Ikaw may offer or may ibibigay ka. Universe, pwedeng i-explain mo sa akin to. May mga rejection, ano? May tao dito na maaring i-reject mo na o hindi mo nakakausapin or may siya ang hindi kakausap sa iyo. May tao daw na bibigyan mo ng suporta, tulong, mag-aalaga. Ako nakikita dito. Hindi ko lang alam kung yung iba sa inyo parang ang dami kasing tao ako nakikita or matao. Siguro you will become a center of attention o kaya naman may pupunta kang maraming tao, taong lugar, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Nandito rin yung
May taong susuporta sa'yo o may susuportahan ka tulad ng sabi ko kanina. May tao dito na hot and cold. May sala sa init, sala sa lamig. Yun ang nakikita ko dito. Magkakaroon, may mga dissatisfaction no? You're feeling stuck in a situation, ano, kaya siguro, may emotions ako nakikita sa'yo. May mga didesisyonan ka raw sa buhay mo related to your goal. Pero yung iba dito, maaaring maghihintay ka ng sign o yung iba naman dito, you need to keep moving para ma-reach mo yung goal na yun. Yun ang sinasabi dito. Oy, take care of yourself May taong sensitive. May taong dapat alagaan. Bakit universe nandito si Devil? Ano niya dito? Anong papel ni Devil sa amin? Sa kanya. Sa amin. Sa kanya. Ay, galalin yun. Ito na nga, may something dyan Four of Pentacles. Okay. May tao na nag-iisip sa'yo ng masama. Or maybe this is you. Sana hindi ikaw. Kasi maniwala ka sa karma. Totoo ang karma. Hindi man sa'yo tumama, pwedeng sa mga mahal mo sa buhay. Huwag naman sana. Doon sa person na may dark thought sa'yo, sinasabi niya na sana mawala ka, sana mamatay ka, sana ganito, sana ganyan, sana ganon. No? May tao dito na may bad intention sa'yo. May tao dito na may bad interest sa'yo. May tao dito na sakim makasarili. Sarili niya lang iniisip niya. Meron din ako nakikita dito na tao na very materialistic. No? Akong nakikita dito. Yun. Sa iba naman sa inyo, you are stagnant. May mga plano na hindi pa nafufokusan o may mga plano na hindi pa nagaganap o nangyayari o hindi pa na-pursue. No? You're stagnant ka, stuck ka, you're feeling trapped, or maybe you're in a situation na may mga toxic people, masama sa trabaho, toxic relationship, toxic na kaibigan, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero magdasal ka, mag-research ka kung ano man yung pwedeng pangontra dito. Always ko naman sinasabi sa inyo kung ano yung pwede nyo ipangontra, di ba? Siguro naman napanood nyo na yung mga past reading natin. At alam ko na alam nyo naman na yun. Yun ang nakikita ko dito. Sana wag naman dumating to sa ang sama kasi ng thinking nitong tao na to. Sana hindi ikaw to Yun. Kumbaga dito ka rin sa sarili mo, if you are a bad habit, umalis ka doon, alisin mo yun, tapusin mo yun. No, it's time to transform. Kumbaga, kung nagiging palagastos ka, o kaya may mga bagay ka na kinakain, iniinom, na hindi nakakagot sa'yo, umiwas ka na lang doon. Kailangan mo din kasi ng self-care sa buhay, no? Para rin yun sa future mo. O kaya wag sobra-sobra, diba? Arigato namaste, God bless.